Theoretical Driving Course TDC Reviewer for Student Permit Tagalog 2024 Part 1. Ang senyas trapiko na ito ay nangangahulugang magbigay daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahalang na tatsulok. Tamang sagot ay letter A. Baligtad na tatsulok. Sino ang professional na driver? A. Isang eksperto at eksperyensado sa pagmamaneho. B. Sino mang driver na nakakapagmaneho ng isang uri ng sasakyang dimotor. C. Sino mang driver na may kwalifikasyon magmaneho ng pribado or paupang sasakyan dimotor. Tamang sagot ay letter C. Sino mang driver na may kwalipikasyong magmaneho ng pribado or paupahang sasakyang dimotor. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay A. Kaliwang braso ay nakaturo sa kaliwa. B. Ang kaliwang braso ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang braso ay nakapababa na ang kamay ay nakaturo sa baba. Ang tamang sagot ay letter B. Ang kaliwang braso ay nakaturo sa itaas. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak na driver's license na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng sasakyan na automatic transmission. B. Ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Tamang sagot ay letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Tukuyin kung anong senyas ito. A. Papaliit na daan. B. Rotonda. C. Bawal pumasok ang lahat ng uri ng sasakyan. Tamang sagot ay letter B. Rotonda. Ilang araw dapat asikasuhin sa LTO ang paglabag sa batas trapiko? A. Sa loob ng 15 araw. B. Sa loob ng 10 araw. C. Sa loob ng 30 araw. Ang tamang sagot ay letter A. Sa loob ng 15 araw. Ano ang pangunahing layunin ng mga batas alituntunin at regulasyong pantrapiko? A. Upang kumita ng pera ang pamahalaan. B. Disiplinahin ang mga motorista. C. Magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. Ang puting putol-putol na linya sa kalsadang salubungan ay nangangahulugan na A. Ang paglampas o pag-overtake ay maaaring gawin anumang oras. B. Hinihiwalay nito ang pagdaloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. C. Talagang hindi pinahihintulot ang pag-cross. Ang tamang sagot ay letter B. Hinihiwalay nito ang pagdaloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may driver's license code na B? A. Oo. B. Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi. Tukuyin kung anong senyas ito. A. Madulas na kalsada. B. Paikot na daan. C. May kurbada sa unahan. Tamang sagot ay letter A. Madulas na kalsada. Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? A. Hindi. B. Oo. C. Oo kung ang penalty ay nabayaran 15 araw bago mag-renew. Tamang sagot ay letter A. Hindi. Ang kumikisap-kisap na dilaw na ilaw pantrapiko ay nangangahulugan na
A. Bagalan ng takbo at dumiretso ng may pag-iingat. B. Ikaw ang may higit na karapatan kaysa sa kumikisap-kisap na dilaw na ilaw. C. May mga sasakyang tatawid mula sa kabila. Tamang sagot ay letter A. Bagalan ng takbo at dumiretso ng may pag-iingat. Ang kulay berdeng ilaw sa isang interseksyon ay nangangahulugan na A. Pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ang mga tao. B. Hindi pinapahintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ang mga tao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot ay letter B. Hindi pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ang mga tao. Ano ang kahulugan ng dobling linyang dilaw? A. Tumawid ng maingat. B. Tumawid anumang oras. C. Ang pagtawid o paglusot ay hindi pinahihintulutan. Ang tamang sagot ay letter C. Ang pagtawid o paglusot ay hindi pinahihintulutan. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magbigay daan, kailangang A. Huminto bago pumasok sa interseksyon. B. Bagalan ng takbo at pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. C. Pumasok agad sa interseksyon. Ang tamang sagot ay letter B. Bagalan ng takbo at pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. Tukuyin kung anong senyas ito. A. Bawal mag-U-turn. B. Mapanganib na kaliwang likuan. C. Mapanganib na kanang likuan. Tamang sagot ay letter A. Bawal mag-U-turn. Tukuyin ang senyas na ito. A. Tawiran. B. Papalapit sa tawiran. C. Paalala, paaralan. Tamang sagot ay letter B. Papalapit sa tawiran. Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? A. 16 years old. B. 17 years old. C. 20 years old. Tamang sagot ay letter B. 17 years old. Pinahihintulutan ang pagparada kung ang sasakyan ay A. Lampas 4 na metro sa boka insendiyo. B. Nasa loob ng 3 metro ng intersection ng mga linyang kurbada. C. Nasa intersection. Tamang sagot ay letter A. Lampas 4 na metro sa boka insendiyo. Ang lisensya ay nagpapahintulot sa driver na magmaneho ng A. Anumang uri ng sasakyang demotor. B. Mga sasakyan lamang na nakatakda sa lisensya. C. Mga pampublikong sasakyan. Tamang sagot ay letter B. Mga sasakyan lamang na nakatakda sa lisensya. Tukuyin kung anong senyas ito. A. Bawal bumusina. B. May mga hayop na tumatawid. C. Mapanganib na likuan. Tamang sagot ay letter A. Bawal bumusina. Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay A. Kung ang sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspeksyon. B. Ang sasakyan ay hindi kaaya-aya. C. Ang sasakyan ay hindi rehistrado sa nagmamaneho sa oras ng pagkahuli nito. Tamang sagot ay letter B. Ang sasakyan ay hindi kaaya-aya. Sa kalsadang pandalawahang sasakyan, ang pag-overtake ay pinahihintulutan sa A. Kanang bahagi ng kalsada o bangketa. B. Kurbada blind curve na may buong linyang dilaw. C. Kaliwang lane. Ang tamang sagot ay letter C. Kaliwang lane. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya? A. Hindi maaari kahit kailan. B. Sa individual na nag-aaral magmaneho. C. Sa oras ng kagipitan o emergency.
Tamang sagot ay letter A, hindi maaari kahit kailan. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin. Tamang sagot ay letter A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag may dilaw na ilaw na kumikisap-kisap. B. Kapag pula ang ilaw trapiko. C. Kapag nasa intersection. Tamang sagot ay letter B. Kapag pula ang ilaw trapiko. Sa intersection na walang mga karatulang nagsasabing huminto o magbigay ng daan, dalawang sasakyan ang sabay na dumating sa anggulong 90 degree sa isa't isa. Sinong driver ang dapat magbigay daan? A. Ang driver ng sasakyan sa kanan. B. Ang driver ng sasakyan sa kaliwa. C. Alinman sa dalawa ay may unang karapatan. Ang tamang sagot ay letter B. Ang driver ng sasakyan sa kaliwa. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Hindi. B. Oo. C. Oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ang dealer nito. Tamang sagot ay letter A. Hindi. Tukuyin kung anong senyas ito. A. Lalapad ang kalsada sa unahan. B. Madulas ang kalsada sa unahan. C. Papaliit na kalsada sa unahan. Tamang sagot ay letter C. Papaliit na kalsada sa unahan. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? A. 5 years validity. B. 10 years validity. C. 15 years validity. Tamang sagot ay letter B. 10 years validity. Ano ang pinakaligtas na alituntunin habang ikaw ay nagmamaneho? A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. B. Bumusina upang maigiit ang iyong karapatan sa daan. C. Laging igiit ang karapatan sa daan. Tamang sagot ay letter A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang pagmamaneho kapag malakas ang ulan ay lubhang mapanganib dahil hindi makakakita ng maigi. Ano ang dapat mong gawin? A. Kapag hindi makakita ng mahigit 20 metros sa harapan mo, iswitch ang hazard lights headlight at maghanap ng ligtas na mapaparadahan. B. Iswitch ang headlights at bagalan ng takbo o di kaya naman ay huminto sa isang ligtas na lugar kung ang sitwasyon ay mapanganib. C. Iswitch ang hazard lights, bumisina at magpatuloy sa pagmamaneho. Ang tamang sagot ay letter B. Iswitch ang headlights at bagalan ng takbo o di kaya naman ay huminto sa isang ligtas na lugar kung ang sitwasyon ay mapanganib. Kapag ang minamaneho mong sasakyan ay lumihis sa kalsada o tumama sa poste ng kuryente o nakaparadang sasakyan, malamang na ang dahilan nito ay A. Mabilis ang iyong pagpapatakbo at nawalan ka ng kontrol sa iyong sasakyan. B. Nawalan ng preno. C. Mag-o-overtake ka sana. Ang tamang sagot ay letter A. Mabilis ang iyong pagpapatakbo at nawalan ka ng kontrol sa iyong sasakyan. Paano mo malalampasan ang stress o tensyon? A. Paghinto, pagbaba sa sasakyan, pagsigaw kahit kanino at maghamon ng away sa mga nagtatanong. B. Huminga ng malalim, maupo ng maayos, makinig ng mga nakakaaliw na tugtog, pagbigay ng tamang distansya sa harap at pagbigay ng karagdagang oras sa biyahe. C. Pagmamaneho ng mas mabilis, pagkinig sa maiingay na tugtog, pagsigaw sa mga iba pang motorista at paghamon ng away. Ang tamang sagot ay letter B. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout?
A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manibela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot ay letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manibela. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, siguraduhin A. Patayin ang headlight upang makita ng mga motorista ang iyong sasakyan. B. Sumenyas sa pamamagitan ng pagpatay-sindi ng headlight upang malaman ng mga tao at mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o interseksyon. C. Iswitch ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay letter B. Kung minsan dumaraan ang driver sa isang kalye na maraming sasakyan at tao, alin sa mga sumusunod ang dapat niyang gawin? A. Bagalan ng takbo at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na takbo. C. Huminto anuman ang mangyari. Tamang sagot ay letter A. Bagalan ng takbo at tignan kung ligtas ang pagdaan. Ang maayos na driver ay matutugunan ang responsibilidad sa lipunan sa pamamagitan ng A. Pagmaneho ng maingay upang mapansin ng mga nagdadaan ng residente. B. Laging pagsasaalang-alang sa mga tumatawid sa kalsada at sa mga sasakyang nakapaligid. C. Maya't mayang pagbusina upang takutin ang mga naglalakad. Tamang sagot ay letter B. Laging pagsasaalang-alang sa mga tumatawid sa kalsada at sa mga sasakyang nakapaligid. Alin ang tamang disiplina sa kalsada? A. Magtago sa mga enforcer sa panahon ng oplansita. B. Sundin ang payo ng mga matatanda. C. Alamin at sundin ang mga batas trapiko. Tamang sagot ay letter C. Alamin at sundin ang mga batas trapiko. Maaari bang pahintulutan ng driver ang siklista na sumabit sa kanyang sasakyan? A. Hindi, lalo at walang permiso sa traffic enforcer. B. Hindi, maaaring magka-aksidente. C. Hindi. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi. Kailan mo dapat sundin ang batas trapiko? A. Kung may iwas sa isang enforcer. B. Habang nagpaparada. C. Habang nasa manibela. Tamang sagot ay letter C. Habang nasa manibela. Mahirap magmaneho ng gabi, kaya dapat gawin ang sumusunod kapag may kasalubong na sasakyan. A. Hinaan ng ilaw sa pamamagitan ng pagsindi sa low beam. B. Lakasan ng ilaw sa pamamagitan ng pagsindi sa high beam. C. Sindihan ang mga headlight on and off. Ang tamang sagot ay letter A. Hinaan ng ilaw sa pamamagitan ng pagsindi sa low beam. Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho sa highway ng maraming lubak? A. Bilisan ng takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Palaging lumipat ng lane. Ang tamang sagot ay letter B. Bagalan ang takbo. Ang pagwawalang bahala sa ilaw trapiko kapag gabi ay A. Makatutulong upang higit kang maging magaling na driver. B. Maaari kang maaksidente at mamatay. C. Makatitipid sa konsumo ng gasolina o krudo. Tamang sagot ay letter B. Maaari kang maaksidente at mamatay.
Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit taplat ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot ay letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Kung nakakaramdam ka ng pagkaantok habang nagmamaneho, mahalaga na ikaw ay A. Magparada sa ligtas na lugar at magpahinga bago magpatuloy. B. Bilisan ng takbo upang makarating ng mabilis sa destinasyon. C. Huminto sa pagmamaneho, iswitch ang hazard light at magpahinga. Ang tamang sagot ay letter A. Magparada sa ligtas na lugar at magpahinga bago magpatuloy. Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag-inspeksyon ng isang sasakyan? A. Para siyasatin ang mga numero ng chassis at motor ng sasakyan. B. Para tignan ang kaayusan ng sasakyan. C. Para tignan ang pagganap ng driver sa kanyang pagmamaneho. Tamang sagot ay letter B. Para tignan ang kaayusan ng sasakyan. Kapag papalapit sa isang biglaang pagliko kurbada, dapat A. Bagalan ang takbo bago lumiko. B. Bilisan ang takbo bago lumiko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Tamang sagot ay letter A. Bagalan ang takbo bago lumiko. Maiiwasan ang mga road crash kung A. Susundin ang mga senyas pang trapiko at mga alituntunin at regulasyon ng batas trapiko. B. Ganap na hindi sundin ang mga batas trapiko. C. Ang mga driver ay walang alam sa batas trapiko. Tamang sagot ay letter A. Sundin ang mga senyas pang trapiko at mga alituntunin at regulasyon ng batas trapiko. Alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na lugar sa pag-overtake paglusot? A. Kapag papalapit sa pahon na lugar o kurbada. B. Sa intersection. C. Lahat ng sagot. Tamang sagot ay letter C. Lahat ng sagot. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Tamang sagot ay letter A. Tulungan ang naaksidente. Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada? A. Kamatayan. B. Mas maraming kaibigan. C. Refreshment. Tamang sagot ay letter A. Kamatayan. Bago lumipat ng lane, bukod sa dapat munang sumenyas, tumingin sa mga gilid at rearview mirror, ano pa ang dapat mong gawin? A. Tignan ang mga katabing sasakyan. B. Bumusina. C. Pailawin ang mga headlight. Ang tamang sagot ay letter A. Tignan ang mga katabing sasakyan. Ang blind spot ay nasa gawing kanan o kaliwa na hindi mo nakikita sa iyong side mirror. Ano ang dapat mong gawin bago umatras? A. Lumingon upang matiyak na walang nakaharang sa daan. B. Ipaling ng sagad ang gulong sa kanan bago huminto. C. Ipaling ng sagad ang gulong sa kaliwa
bago huminto? Ang tamang sagot ay letter A, lumingon upang matiyak na walang nakaharang sa daan. Ano ang dapat mong gawin kung nakakita ka ng senyas trapiko na nagsasabing accident prone area? A. Bagalan ang takbo at higit na maging alisto. B. Bilisan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang normal mong bilis. Ang tamang sagot ay letter A. Bagalan ang takbo at higit na maging alisto. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan ang sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng early warning device 4 na metro man lang sa likuran ng nakahintong sasakyan. C. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. Tamang sagot ay letter B. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng early warning device 4 na metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang maaaring magresulta sa away kalsada? A. Pagsunod sa isang sasakyan ng may tamang agwat. B. Pagkat sa mga motorista at pagtutok sa mga ito. C. Pagbigay daan sa mga motorista para makapag-overtake ng maayos. Ang tamang sagot ay letter B. Pagkat sa mga motorista at pagtutok sa mga ito. Ano ang maaaring mangyari kung ang isang driver ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Tamang paglipat ng lane o pwesto. B. Maayos na pagpreno. C. Away sa kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Away sa kalsada. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan pa ang takbo at pakipagkarerahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mag-overtake. C. Biglang magpreno. Tamang sagot ay letter B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mag-overtake. Paps Nards. Paps Nods.